Candidate number 4, bukod sa ganda at talino, anong katangian pa ang dapat meron ka para manalo ka sa contest na to? Bukod sa ganda at talino po, kailangan po ng pag-uugaling maganda. Dahil kung wala po kayong pag-uugaling maganda, kahit gaano kaganda at katalino ka pa po, hindi ka po magkakaroon ng maraming kaibigan. Kaibigan na sumusuporta kagaya ngayong sinalingan kong contest na to. Yun lamang po. Thank you so much, candidate number 4 and judge number 1. Thank you so much. Let's move on to candidate number 7, Miss Abby Garcia. Okay, thank you so much. Ang question mo ay manggagaling sa ating judge number 2. Hi. Hello, magandang gabi po. Okay. Hindi ganito, sa iyong palagay, paano makakatulong sa barangay ng o sa punturing ang mga ganitong klaseng pageant? Maraming salamat po sa iyong magandang katanungan. Para po sa akin, makakatulong po ito sa barangay ang mga ganitong patimpalak dahil makikita po at masusukat ang kagandahan ng isang tao. Malalaman din po kung may talento ka, kung hindi lang po kagandahan ng meron ka. Yun lamang po. Salamat. Thank you so much, candidate number 7 and judge number 2. Thank you so much. Let's move on to candidate number 5. Cheryl Tamaki, your question ay magagaling sa ating judge number 3. Magandang gabi, candidate number 5. Magandang gabi. Okay. So bilang isang kabataan, ano ang pakahulugan mo sa salitang pagkapanalo? Ang pagkapanalo po ay hindi lang po sa pagiging sikat. Ang pagkapanalo po ay sa pong talento lamang o talento po. Dahil ang pagkapanalo, kailangan din po natin yan sa ating dahil ito po ang magpapakita sa atin kung ano po ang meron sa atin. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, candidate number 5 and judge number 3. Thank you so much. Moving on to candidate number 10, Neysa Ochoa. Neysa Ochoa, your question ay magagaling sa ating judge number 4. Hi, good evening, candidate number 10. Okay, how old are you? 14. Okay, 14. Sa edad mo ngayon na 14, ano yung pagsubok sa buhay mo o malaking hamon na nakapagpatatag sa sarili mo at ikaw na nandito sa ngayon? Nakapagpatatag po sa akin, yung pamilya ko po. Sa edad ko po ito, nakakapagpatatag po sa akin na yung pamilya ko, mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, na kahit may man po akong gawin, alam po nandyan pa rin po sila para sa akin, sumusuporta. Kahit ano man po yung mga problema yung dumadating, alam ko pong makakayanan ko po yun. Kung hindi man lang, sarili ko lang po na ako lang po ang makakatapos ng problemang yun, alam ko pong may tutulong sa akin. Hindi man po tao, andyan po ang Panginoon. Thank you so much, candidate number 10 and to judge number 4. Thank you so much. Moving on to candidate number 3, Jennifer Alberto. And your question ay magagaling po ito sa ating judge number 5. Magandang gabi sa iyo, number 3. Magandang gabi rin po. Pwede ba malaman ang age mo? 19 years old na po. 19. So yung aking katanungan ay kailan
kailangan mong sagutin sa bakit. Okay po. Okay, ganito ha. Ikaw ba ay sumasang-ayon sa mga kabataan na 11 years old, 12 years old na maagang nagdadalagang piling, nag-cutics, nag-aahit ng kilay, nananamit ng dalaga? Ang tanong ko dito, ikaw ba ay sumasang-ayon at bakit? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Para po dyan sa katanungan nyo, hindi po ako sumasang-ayon. Bakit? Dahil ang pagdadalagang pilit ay katulad ng isang punong pinilit na pinatubo ng malaki. Maraming salamat. Pag pinatubo mo siya ng pilit, anong mangyayari sa kanya? Hindi siya tutubo ng malago. Anong mangyayari sa kanya? Mamamatay lamang siya. Kaya sa kabataan natin ngayon, ang mensahe ko sa inyo, unahin natin ang pag-aaral. Huwag natin isipin ang pag-ibig. Maraming salamat. Dahil ang pag-ibig, hindi lang nakikita sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, o sa kaiba mong lalaki, sa boyfriend o girlfriend. Makikita yan sa pag-ibig sa Diyos, sa pamilya, at sa marami pang iba. Maraming salamat po. Thank you so much. Palakpakan po natin ang ating Mr. Miss Punturin 2012 Top 5. Thank you so much. Na kayo para sa ating Mr. Punturin. Okay, let's now move on to our Mr. Punturin 2012 Top 5. Madikit lang PBB teams na. Ilang term ngayon no? Madikit lang PBB teams na. Okay, so let's call on again our Mr. Punturin, Mr. Rendel Hizone, Miguel Flores, Richard Mariojo, Uriel Sereno, and Mr. Don Pacheco. Okay, let's start with candidate number 2. Your question ay manggagaling sa ating judge number 6. Hello, check. Good evening sa'yo. Ano ba kinamdam mo ngayon? Masaya po. Talaga. Ito tanong ko. Check. Sa iyong palagay, anong pagkakaiba ng kabataan noon sa kabataan ngayon? April Paloma. Para sa akin po, mas mabuting halimbawa po ang mga kabataan dati kaysa ngayon. Kasi po, dahil po, ang mga kabataan po ngayon, marami pong nalulunod sa mga masasamang bisyo, mga pinagbabawal na gamot. At ang mga kabataan, tsaka po kasi, makabago na po ang panahon ngayon. Tulad po ng mga gumagamit na po sila ng mga computer, mga cellphone. Dati pa po, wala pa pong mga ganon. Kaya hindi po sila na-influensya ng mga masasamang bagay. Yun na po, maraming salamat. Thank you so much, candidate number 2 and judge number 6. Thank you. Moving on to candidate number 9, Miguel Flores. Ang question mo ay manggagaling sa ating judge number 7. Good evening. Bilang isang kabataan, para sa'yo, ano ang disadvantage at advantages ng makabagong teknolohiya sa panahon ngayon? Go, Migs! Maraming salamat po sa iyong napakagandang question. Para sa akin po, yung disadvantage ng makabagong teknolohiya. Nang sinabi niyo nga pong panibagong teknolohiya ngayong mga panahon. Ngayong mga panahon na to. Kita niyo naman po yung mga tao. Nakikita nyo sa mga estudyante pa lang paglabas pa lang ng eskwela, sa diretso nila sa mga computer shops. Sa computer shops na nakakasira ng buhay. Hindi po sa kino-question ko yung mga computer shops na malalapit sa eskwela. Gusto ko lamang po iparating sa kanila yung mga may-ari po ng computer shop na sana po yung mga batang naka-uniform
na nagko-computer, sana po paubad niyo muna po yung uniform. Kasi nauna pa po nila makita yung computer kaysa sa magulang nila. Kaya, thank you po. Thank you sa mami ko. Kailangan din mo ako susuportahan. I love you. TV idol si Kuya Mami. Okay, siya po si Miguel Flores. Moving on to Richard Malyoho. Candidate number 8. Ang question mo ay magagaling sa ating judge number 7. Judge number 8, sorry. Hi, candidate number 8. Ito yung question ko sa'yo. Between sa health, wealth, and love, ano yung mas pipiliin mo? Yung pipiliin ko po sa tatlo po na yun, yung love. Dahil una po sa lahat, naniniwala po ako na ang pagmamahal ay hindi po nabibili. Yung pagmamahal po, yun po yung binibigay sa isang tao para magkaroon ng matibay na relasyon. Saka po, para po sa akin, ang tunay na diwa po ng buhay ay ang pagmamahalan. Muli sa pagpalang gabi po sa inyong lahat, maraming salamat po. Thank you, candidate number 8. Thank you, judge number 8. Moving on to candidate number 7, Uriel Sereno. And ang tatanong sa iyo ay judge number 9. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging SK Chairman ng isang linggo dito sa barangay nyo, paano mo may palalaganap ang lakas at boses ng kabataan dito sa barangay nyo? Magtatayo ako ng isang organisasyon pang kabataan para ipatigil ang paglaganap ng masamang bisyo, sigarilyo, droga, paglalasing, at computer. Sa proyekto tumutulong sa ating barangay. Yun lang po at maraming salamat. Thank you. Akala ko pagbabawan mo rin kami. Okay, let's move on to our candidate number 3, Don Pacheco. Amang question ay ang ating judge number 10. Good morning. Ito yung tanong ko sa'yo. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng pageant na to? At bakit sa tingin mo ikaw ang karapat-dapat tanghalin ng Mr. Punturi 2012? Para sa akin po, mahalaga po itong pageant na to. Nagkaroon po kami ng challenge, mas lalo na po ako. Tsaka mas karapat-dapat po ako na manalo kasi kaya ko din yung sarili ko. Thank you so much. Palakpakan po natin ang ating top 5 para po sa ating